Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hi guys, welcome back to my channel. Nandito po tayo ngayon sa Intramuros in Manila. Please naman nyo po akong mag-update dito sa rehabilitation ng Philippine Film Heritage Building. At ito na po sa harapan natin. Dito lang po matatagpuan sa Santa Lucia Street, Intramuros, Manila. At katabi po niya ang Bagong Bayan Sound and Light Museum. Ito po yung update natin today, July 1, 2025. Dito po sa kahabaan ng Santa Lucia Street ay marami po tayong makikita dito. Please samahan niyo po ako mag-explore dito guys sa Santa Lucia Street. At alam ko po na marami po ang hindi nakakaalam dito na street. Marami pala pong makikita dito ng mga attractions. This is where your taxes go. Name of project, local program, national building program, buildings and other structures, multipurpose facilities construction of FDCP, Film Heritage Building, Intramuros, Manila. Location, Manila City. Name of contractor, Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated. Contract cost, 107,983,255.11. Implementing Office, South Manila District Engineering Office. Source of Fund, JAA 2023. The Philippine Film Heritage Project aims to preserve and promote the rich history of Philippine cinema. It focuses on restoring classic films and making them accessible to the public. Objectives: preservation, safeguard all films from deterioration and loss. Restoration, enhance the quality of classic films for modern viewing. Accessibility, provide access to restored films through screenings and digital platforms. Key activities: collaborating with various film archives and institutions, organizing film festivals and educational programs to raise awareness, digitizing films to ensure long-term preservation. Significance: highlights the cultural importance of Philippine cinema, encourages appreciation of historical films among new generations, supports the local film industry by fostering interest in classic works. The project is part of broader efforts to recognize and celebrate the contributions of Filipino filmmakers and the evolution of the film industry in the Philippines. Abangan na lang po natin guys kung kailan ang opening nito. Sa tingin ko po ay malapit na. Ayan naman po ang Baluarte de San Diego na napakaganda po dyan. Entrance fee ay 75 pesos para sa mga regular visitors at 50 pesos naman po para sa mga student, senior citizen and PWD. Napakamura lang po guys, no? Napaka-affordable. Ang Baluarte de San Diego ay matatagpuan po dito sa Santa Lucia Street. Katapat lang po mismo ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ayan po. Tara na guys, papasok na po tayo dito sa Baluarte de San Diego. Tara guys, akyat na tayo dito sa Torre. Baluarte de San Diego evolved from a round stone tower in the late 16th century into a massive bulwark built in the bastion fort design, a military architectural style developed for defense against gunpowder, siege weapons. Discover the distinct elements that make up this historic baluarte
and learn about its different layers of construction and history. Kung gusto niyo pong sumakay ng kalesa, marami din po dito as you can see. Ang rate naman po ay 1,000 pesos para sa mga regular passengers at 800 pesos para naman po sa mga student, PWD and senior citizen. At yung rate na po na yan ay regulated po yan dito sa Intramuros, Manila. Tara guys, babaybayan na po natin itong kahabaan ng Santa Lucia para makita nyo rin po kung ano pa ang mga attractions dito na street. Ayan po ang Bagumbayan Light and Sound Museum. The Beaterio de la Compañía de Jesus once stood on this site from 1684 to 1945. At ngayon po ay Bagumbayan Light and Sound Museum na. Open daily. Reservation required 524-2827. Entrance fee para sa regular visitors ay 150 pesos at para naman po sa mga senior citizen, PWDs and students ay 120 pesos. Ito naman po ay Cuartel de Santa Lucia, Barracks of the Philippine Constabulary. Sobrang ganda po niya. Yung nga lang, ginawa na po siyang parking area sa loob. Galeria de los Presidentes de la República Pilipina. Ayan, ito po yung mga presidente natin. Nandito na po ulit si Emilio Aguinaldo kasi nawala po ito dati. Ayan na po siya. Kompleto na po sila. Emilio Aguinaldo, President of the Malolos Republic, January 1899 to March 1901. Sumunod po si Manuel L. Quezon, First President of the Commonwealth, November 1935 to August 1942. At nandito naman yung tatlong huling presidente natin. Gloria Macapagal Arroyo, Fourth President of the Republic of the Philippines, January 2001 to 2010.
Benigno S. Aquino III, 5th President of the Republic, June 2010 to 2016. And the last one is Rodrigo R. Duterte, 6th President of the 5th Republic, June 2016 to June 2022. Ayan naman po sa harapan natin ang Puerta de Santa Lucia. At ito naman po yung Real Street. Kung tutumbukin po natin to ay Moralia Street palabas papuntang Loton. Tara guys, akyat po muna tayo dito sa Puerta de Santa Lucia para makita nyo rin po kung anong meron dito. Yan, nandito na po tayo sa taas. Masyadong mainit po. Ito naman po ay San Agustin Church. Nasa likod po tayo. Ayan yung Santa Lucia Street. Dito po tayo dilaan sa napakagandang wall. Ito naman pong napakalawak at napakagandang golf course. Clean Intramuros. Let's keep Intramuros green. Join us in keeping it clean. Clego, clean as you go. Dito rin po makikita ang Museo de Intramuros. Ayan po. At yan naman po ang kabubukas lang na Foro de Intramuros. Ayan. Ayan sa tapat natin, marami mong makakainan dyan. Filipino Food Month. Ito po yung Anda Street. The Ateneo Municipal once stood on this site from 1859 to 1945. Dito nga po nakapag-aral si Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. At ngayon nga po ay Foro de Intramuros na. Isa na po siyang event center. Kung meron po kayong mga special events na gusto nyo ang team ay makasaysayan, so perfect po dito sa Intramuros. Dito mismo sa Foro de Intramuros. As you can see, shell lang po ang ni-restore talaga nila. Ang loob po niya ay tent na napakalaki. Ayan po ang loob ng Foro de Intramuros, napakalaking tent na naka-dome. Ayan, marami pa rin pong mga spaghetti wires dito. Sana nga po na magkaroon sila ng underground cabling system dito para malinis at organized tingnan. Yan po ang Foro de Intramuros. Ito yung Museo de Intramuros. At yan naman po ang Centro de Intramuros. Dito po dati nakatayo ang San Ignacio Church. At nirestore nga po nila ang harapan lang po ng San Ignacio Church.
Ito po yung kahabaan ng Arso Obispo Street. Diba guys, nakakatuwa po isipin, no? At napakasarap sa feeling na yung mga sinaunang building ay unti-unti na po nilang nire-restore. Katulad po sa Intendencia Building doon sa may Pasig River Esplanade, ongoing pa rin po ang construction. Ang Foro de Intramuros ay tapos na po at fully operational na po siya. At yung Centro de Intramuros at Museo de Intramuros ay bago pa lang naman po ito na bubuksan. I think mga last year lang po ito nag-open. Ito yung kahabaan ng Anda Street. Diyan lang sa bandang unahan ang Juan Luna Street. Yan sa tapat natin ang Casa Nueva Bistro Cafe. Nagkaroon na po sila ng soft opening. Ito naman po ang kahabaan ng Moralia Street. Palabasin po ito papuntang Rizal Park at Loton at iba pa. Dito na po tayo sa kahabaan ng General Luna Street. Kung tutumbukin po natin, ito ay Fort Santiago, ang pinakadulo. Dito sa General Luna Street, makikita po natin ang San Agustin Church, the UNESCO World Heritage. Pati Manila Cathedral, dito din po. Dito na po tayo sa harapan ng San Agustin Church, the UNESCO World Heritage. Dito po tayo sa Plaza Roma. Ayan naman po ang Manila Cathedral. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa rehabilitation ng Philippine Film Heritage Building dito po sa Intramuros in Manila as of today, July 1, 2025. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.